Hello! Narito na naman po ang inyong kapatid na sa inyo'y bumabati ng magandang buhay po sa ating lahat, ang sa inyo'y nagmamahal. At katulad po ng aking naipangako sa sinundang video, nito ay magsishare po ako ng mga blessing ng ating Panginoon mula sa aking kabataan. Umpisahan ko po sa aking kabataan kung paanong ako'y iningatan at pinagpala ng ating Panginoon. Sabi nga, sa Diyos walang imposible. At bago ko po kayo kwentuhan ng mga pagpapala na ginawa ng ating Panginoon sa aking buhay, alayan ko kayong lahat ng isang awitin na bago ko pa lang na narinig. Ayan po. At ang awitin pong ito ay para sa ating lahat. Ayun po. At ngayon po ay umpisahan na po natin ang ating pag-sharing ng mga blessing. Ayan po. Gusto ko lang pong i-share nga po sa inyo na
mula sa aking kabataan talagang ako'y hindi ko naramdaman yung sabi na kahirapan, kasi hindi naman kami mayaman. Tama-tama lang yung aming pamumuhay, kasi nga pinagkalooban kami ng mga magulang na masisikap. Ang aking ina ay katulong ng aking ama sa paghahanap buhay. Ang hanap buhay nila ay mamalakaya sa dagat, at pagkatapos nilang mamalakaya ay sila rin ang nagtitinda sa palengke, naglalako ng isda nilang nahuli sa dagat. At kapag naman sa panahon ng hindi nakakahuli ng isda, ang aking ama naman, siya ay naglalako ng kulambo at siya ay nagkakarpintero, kung saan siya ay naa-assign para maglako ng kulambo. Ayan po. Ganun po kasipag ang aking mga magulang, at nakakatuwa pong balik-balikan na yun nga pong aking mga magulang, ang aking tatay, ay nung tandang-tanda ko pa po, nung ako'y bata pa, maliliit pa kaming bata, na pagkatapos po nilang manggaling sa pamamalakaya ng isda, ay gigisingin nila kami sa oras ng siguro mga 10 o'clock ng gabi yon, at marami kami magkakapatid. Paggising nila sa amin, nakahanda na yung lamesa, andun na yung lahat ng aming pagsasalo-saluhan. Ganun po kabuti ang aming mga magulang. Ayun po. At yun nga po, yung unang blessing na tinanggap ko sa ating Panginoon ay sa pamamagitan niya ng aking mga magulang, na naturuan nila ako na kaming magkakapatid na manalangin. At dahil nga po doon, ako po ay sa totoo lang, simula ng aking kabataan, hindi ako yung sabi na nauubusan ng yung said ng pera. Hindi po, kasi bata pa kami, marunong na kaming maghanap buhay. Marunong kaming naninisid kami ng suso sa dagat, at saka nung tulya, tapos ibinibinta namin yun. Tapos mayroong mga nalalaglag na isdang tawilis sa lambat, yun po ay pinupulot namin at ibinibinta namin sa mangingisda. Kaya nung ako ay elementarya, ako po ay nakakaipon ng alkansya, nakakapuno po ako ng alkansya, at ganun po ang aking buhay ng kabataan. Kaya masasabi kong hindi ko po ramdam yung sabi na kahirapan noon, kasi nung panahon na yun, sa lugar namin, parang kami yung pinakamaluwag ang pamumuhay. Ayun po. At yun nga po, noon namang ako ay nasa grade 6 na, isang blessing pa rin na maituturing na ako nga po, kahit na ako kasi mahiyain talaga. Siguro napapansin ng mga ng aking advisor na sobra akong mahiyain. So, ang ginawa niya ay nag-provide siya ng damit para sa isang okasyon na ako ay mag-musical interpret. Yun po, mag-interpret po ako ng kanta sa isang okasyon. Subalit dahil nga po sa pagkamahiyain ko, hindi ko po iyon tinanggap. Ayun po, pero para sa akin ay isang malaking blessing po yun sa akin. At yun nga po, nung grade 6 din ako na yun, ay na-nominate ako na muse sa aming klase. Dalawa kaming na-nominate. Bueno, marami kami, pero ang natira na lang na pinagpilian ay ako at saka yung isa, bali dalawa kami. Ang tingin ko nga talaga doon, yung isa ay talagang mas maganda siya, maganda at saka matangkad. Ayun. Kaya ang nangyari po, kasi ako yung ibinoto ng mga mas nakakarami. So parang hindi rin naman talaga ako makapayag, dahil talagang mas maganda yung isa,
yung nakasama ko sa nomination na yon. At so yung advisor namin ang nag-decide na magbotohan uli kasi ibinuboto ako ng yung mga classmate kong lalaki. Yun po. Pero talagang sinabi ko na mas maganda yung isa kaysa sa akin, kaya dapat siya yung maging muse ng klase namin. Ayun po. Para sa akin po, yan ay mga blessing para sa akin na tayo ay nagugustuhan ng ating kapwa-tao na nominate kahit ayaw natin. Nagpo-provide ang guro para sa para tayo ay makasali sa mga program. Yun po, para sa akin yan ay isang malaking blessing. Yun nga po. At noon naman ako ay nagtatrabaho na, hindi pa nagtatrabaho, nung makagraduate po ako ng high school, ako po ay kinuha na ng aking kapatid sa pagpuntang Maynila, naging tagapag-alaga ng kanyang anak, taga-pamalingke, taga-pagtinda kasi may tindahan siya. Hanggang nasundo ako ng aking mga kababata, kaklase at mga kababata, mga kaibigan doon sa lugar namin, mga pinsan, ganyan na mas may edad sa akin siguro ng 1 taon, 2 taon. Yung iba naman ay kaklase ko rin. Bali 7 sila na sumundo sa akin na sinabi na kung gusto ko raw na mag-apply ng trabaho. At yun nga po, pumunta kami doon sa isang electronics company na malapit lang, walking distance doon sa aming bahay ng aking kapatid. At yun nga po, kami nagpasa ng curriculum ng biodata doon sa company na yon. Napakarami pong nag-a-apply, napakarami po talaga nung time na yon, 1982. Ang daming nag-a-apply. At ang gagandang babae, ang tatangkad ng mga nag-a-apply, mga degree holder, ang mga nag-a-apply doon. Kasi ang nakalagay doon sa entrada noong company is 5'2" in height, tapos with pleasing personality. Ayun po. Ako po ay talagang nagpasalamat sa ating Panginoon dahil hindi ko po akalain na ako ay makakapasa doon sa company na yon, dahil unang-una bagsak po yung aking height dahil ako'y 4'11" lang. Ang hinahanap 5'2" pataas. Yan po yung with pleasing personality pa. Ang tingin ko sa sarili ko nun, hindi naman ako maganda. Yun po yung tingin ko sa sarili ko noon. At yun, marami kaming pinagdaan ng pagsusulit. Subalit ang nakakatuwa po, talagang iba po talaga yung tayo ay nananalangin. Sige ang dasal namin, sige ang dasal ko pala. At yun, ilang araw kaming nagpababalik-balik doon sa labas ng electronics company na yon. Yun pala, yung ibang curriculum itinatapon na ng gwardiya. Ako, matyaga akong nagbantay doon. Paulit-ulit na nagbigay ng curriculum. At nakikita ko nga labas-masok yung mga nag-a-apply doon na may mga backup. Yan po. Dahil kumbaga parang may palakasan system na rin noon, pero doon lang sa gwardiya, pero doon sa loob hindi naman masyado. So marami kaming pagsusulit na dinaanan doon. Una ay nag-exam kami, first exam, second exam, tapos physical eye test dahil electronics nga po tapos ay pagkatapos ng eye test, physical test, first interview, second interview, tapos ay actual test. Ayan po. Yun po yung mga pinagdaanan namin pagsusulit doon bago makapasa sa company na yon. Sa totoo lang, hindi ko rin nga talaga mapaniwalaan na ako ay makakapasa dahil ako po, aminado po ako na hindi po ako magaling sa English. At yun nga po ay isang himala
sa aking buhay na sa dami-dami ng mga nag-apply doon ay isa ako sa natanggap sa company na yun. Marami ang hindi tinanggap. At noon nga pong ako'y ini-interview noong manager na napakagwapo, talagang humahanga sa kanya yung lahat ng nag-a-apply doon. Nung ako'y in-interview niya tinanong ng mga ilang katanungan, tapos pinag-solve niya ako ng yung bang square root. Ayan, ay mahina ako doon, hindi ako, kumbaga kasi yung memory ko nung elementarya ako, medyo okay pa yung memory ako pero dahil nga po ang nanay ko ay maagang na single mother, so nakakatulong niya ako magtanggal ng isda sa lambat para sa kinabukasan ilalako niya. So puyat na puyat ako sa gabi, tapos gigisingin ako ng nanay ko ng maaga, wala pang alas 4, kasi alas 4 ay aalis na siya para maglako ng isda. So wala pang alas 4, ginigising na niya ako. So halos wala talaga akong tinutulog, kaya pagdating sa school talagang sub ang aking ulo sa antok, talagang tulog ako, kaya halos wala akong, naging mahina talaga yung memory ako nung ako'y nag-aaral. At yun nga po, nung nung elementary naman, medyo napupuri-puri pa ako ng mga guro na okay daw naman yung mga pagsagot-sagot ko, nakakapasa naman ako sa mga exam. Pero nung ako po ay napuntab na po sa Caloocan, pinatira ako doon ng isang taon ng nanay ko. Doon po ay lalong humina ang memorya ko, kasi talagang wala na akong itinutulog doon. Nag-aalaga ako ng bata sa gabi, tapos nagtitinda ng suman yung tiyahin ko, nagbibilot kami ng suman sa gabi. Inaabot ako ng alas 12 ng gabi, hindi pa ako talog. Tapos alas 3 ng madaling araw aalis kami, pupunta kami sa Pandacan, Manila, sa may Paco, at doon po ay magtitinda kami ng suman. So pag-uwi yung aming tinitirhan, Caloocan pa po yun. So wala na talaga akong tinutulog, kaya pagpasok ko ng alas 10 sa school, talagang parang doon na lang yung school, parang ginawa ko na lang tulugan. Kaya kapag nag-i-exam naman kahit paano ay nakakapasa, pero talagang humina po yung memorya ko doon. Kaya hindi ko po ikinahihiya, ipinakikita ko po sa mga vlog ko kung paano ako magsalita, kung paano ako mag-English, kahit ang aking English ay wala sa grammar, kung paano ako mag-Spanish, kasi gusto kong ipakita sa lahat, gusto kong maramdaman na sa kabila ng aking kung ano ako, kung sino ako, kung ano yung kakayahan ko, ay doon ako mamahalin ng aking kapwa-tao. Yun po yung yun po yung ako. Yun po. At yun nga po, natanggap po ako doon mabalik po ako doon sa company, na kahit na nga po mali yung isinagot ko doon sa pinakompute niya sa akin, kung multiplication lang at saka additional, okay naman. Pero kapag may square root na, hindi ko na po kaya, dahil humina nga po ang memorya ko nung ako nag second year doon sa Caloocan. At yun nga po, ang nakakatuwa po, tinanong ako nung manager kung sigurado daw po ako sa aking sagot. Tumingin lang po ako sa kanya at napangiti, at ako'y umiling. Inamin ko yung totoo. Ang sabi niya, nang hula ka lang sabi niya ganon. Sabi ko, yes sir, sabi kong ganon. At napatawa siya sa akin, napangiti siya sa akin. At yun po, pagkatapos po noon ay pinaupo na kami sa labas at maghintay naman ng actual. Doon sa actual test, pinasilip kami hindi nila sinabi na actual test na pala yun.
Ang sinabi lang, o sige, isa-isa kami, hindi kami sabay-sabay. O sige, sumilip ka na sa microscope. Ngayon, may itinuro sa akin na dapat kong gawin at ako naman ay sumunod. Lingid sa aking kaalaman, ako pala ay inuurasan na ng time na yon. At salamat naman sa Diyos at ako naman pala ay pumasa. Ayan po. Ngayon, mayroon pang isang interview. At pagkatapos po ng interview na iyon, naghintay na po kami ng resulta kung sino yung mga pumasa sa amin. At awa po naman ng Diyos, 15 kaming sa batch na, yung kasabay ko, 15 po kami. Pero ang natanggap lang ay 3 kami sa, bali po kasi ay 2 production po yung pagdadalhan sa amin. 15 kami na batch, 15 katao kami sa aming batch, pero ang napili lang po ay 6, 3 sa hybrid production at doon sa IC production. Ayun po, tigta 3 lang. Kaya pasalamat po sa Panginoon na ako ay isa sa napili. At yun nga po, tapos ng mga sumunod na sige pa rin ang kanilang tanggap hanggang sa dumami kami ng dumami. Pero after 3 months po, parang nagkaroon ng kaunting pagbagsak ang company. So nagkaroon ng layoff pa, ng pagtatanggal na. At doon pipiliin na yung mariregular at ang hindi. So salamat naman sa Diyos at talagang napakabuti po ng ating Panginoon dahil doon po sa sabay-sabay na kami ay ang nakuha ay doon sa production namin. Sa 3 naming magkakasama ay ako lang yung sa batch namin, ako lang yung natira, at doon naman sa kabila sa IC ay nanatili yung 3. Ayun po. At nagulat nga